Magandang umaga po. Magandang umaga. Sana may bagong pag-asa sa magandang umagang ito. Mga kababayan ko, bago ako mag-umpisa, ang ating pag-usapan na lang sabihin sa iyo tungkol po kay Yusik Jojo Cadiz. Siya po ay bagman, tagatanggap ng pera na para ibibigay kay Bongbong Marcos. Pero bago yan, nais ko muna po pagbibigyan ang aking inaanak na kung saan para ay matulungan siya sa kanyang binebenta. At saka bago yan, ay kinukongratulate ko ang Mindanao State University na mga bagong graduate na mga licensed na agriculturists. Isa pa ito, dagdag pa ito na magandang performance sa mga nursing, sa engineering, patuloy pa rin na magagaling at one of the top schools sa Asia and the world, ang Mindanao State University sa Iligan City. Okay. Pero bago yan, nais ko muna ito pagbibigyan itong aking inaanak na may-ari ng Tio Paings. At akin pong ilabas dito ang kanila pong mga produkto. Ito po ay kung mapadako kayo sa Sukat Paranaque, ito po ay pwede niyo madaanan at masarap. Meron din sila po mga pagkain ng mga kung pwede mo tawagin tingi-tingi. Ayan po 'yon. Buksan natin. Ayan po 'yon kanilang ang kanilang produkto. At pwede sila tawagan kung magpa-deliver kayo, may kunting handaan at sa cellphone number 945-591-8688. Okay? Ang tawag nila smoked ribs everyday. Ang master nila is smoked ribs. Pinoy style smoked ribs at salap-salap na always freshly. So, yan po ang kanilang mga produkto. At ngayon, dadako na tayo ngayon sa tinatawag na topic natin. Sino ba ito si Jojo Cadiz? At bakit naman masyadong malaki ang kanyang papel sa buhay ni Bongbong Marcos? Kung pakinggan natin po si Saldico, si Jojo Cadiz po ay siya po yung tagatanggap ng bilyones na pera na ibinibigay ni Saldico para kay Bongbong Marcos. Yan po ang kanyang Pasalamat naman ako kay Bahar Angela. Hi Sir Tote, ikaw lagi ko pinapakinggan umaga, gabi at madaling araw. Maraming salamat po sa walang sawang pagtulong sa atin para sa ating mga mamayan. Ako'y inspirado na para sa aking mga pangarap na pagdating ng halalan sa 2028 ay alam na ng mga nakikinig sa akin kung sino iboboto nila. Base sa mga informasyon na nakakalap nila na tama at base rin sa opinion na binibigay ko base sa batas. Ang tamang batas lamang po ang dapat nating sundin. Okay? Ngayon, makikita natin ito si Jojo Cadiz. Ngayon, bago pa lang lahat yan, nais ko muna din i-anunsyo na yung dati kong client sa NBI, National Bureau of Investigation, na si Angelito Magno, Attorney Angelito Magno, ay tinalaga na formal na permanenteng hepe ng National Bureau of Investigation. Si Lito Magno po, Angelito Magno, ay rose from the ranks yan. So sabi, tama ba to? Nagsimula siya pagiging janitor sa NBI. Hanggang ngayon siya ng hepe. Believe naman ako, ganda ng kwento ng buhay nito. Rising from the ranks. He started working in the NBI in April 1991
and reached the rank of director in March 2010. So ilang ano yan? 10 tapos 25 ngayon plus 9 plus 9. So 34 years. During his time in the NBI, he investigated the killing of the late Negros Oriental Governor Ruel Digamo. On March 4, 2023, at his residence in Pamplona, Negros Oriental. He also investigated the oil spill caused by the sinking of the Mount or empty Princess Empress in Oriental Mindoro in 2023, and the case of Socorro Bayanihan Services President Ray Renz Hilario or Senior Aguila. Magno also led or supported the investigation of the case against Australian Peter Scully, one of the world's most notorious pedophiles. The 2010 probe that resulted in the shootout with Jason Ibler and the arrest of former Bamban-Tarlac Mayor Alice Go. He earned his law degree from the University of San Carlos in Cebu. The NBI is an attached agency of the Department of Justice. So, yan po si Attorney Magno. Ngayon, ang tanong naman natin ngayon. Sino si Jojo Cadiz? Undersecretary? Okay. Siya pa, kilalanin muna natin. Kasi masyadong, masyadong spectacular. Kasi po siya ay lumalabas na ayon sa kwento ni Saldico na mapagkatiwalaan naman talagang kwento ni Saldico, si Jojo Cadiz ang tumanggap ng 1 bilyon na pinaabot o pinabigay niya para kay BBM. Grabe, no? Kami nilangga ko, nasawa ko, napakaming pera dito, tapos sila may 1 bilyon. Justice Undersecretary Jose Jojo Cadiz Jr. resigned from his post. At bakit siya nag-resign? Iniiwasan ba niya? Pinaparesign ba siya ni Bongbong Marcos? Ngayon, bago siya mag-resign nung ngayon o kahapon, ay pinaresign din tinanggal ni BBM si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang apo nito na si Adrian Bersamin at ang isa na DBM o Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. So isa sa mataid na Maranao na kabayaan na ka na. Okay. Okay. Tapos ito naman tila baga parang takot ang Justice Secretary at saka si Remulla, takot kung anong gagawin kay Justice Undersecretary Jojo Cadiz Jr. Kasi naman ano ba talaga pag totoo ito? Siyempre totoo naman sinasabi ni Saldico na tagatanggap ng pera. Kaya yung acting secretary na mayor dati ng Mendez Nunez sa Cavite na si Frederick Bida ay nagsasabi na si Cadiz ay sabi niya wala daw kinalaman si Jojo Cadiz sa investigasyon sa anomalous flood control projects. Hello? Ano ba kayo? Ano ba kayo acting secretary? Gusto mo araw-arawin kita diyan eh. Bakit ganito? Klaro-klaro po na binanggit siya ni Saldico na tagatanggap ng 1 bilyon na binigay ni Saldico para kay BBM. Ito ay binigay ni Saldico matapos na yung mga naunang binigay ni Saldico na 2 bilyon kada buwan mula noong Setyembre 2022 ay nagreklamo si BBM na mukhang hindi nakarating sa kanya kasi binigay niya sa kay Speaker Martin Romualdez. Si Cadiz ay isa sa mga opisyal na nakakabalagta sa social media sa diskusyon na magiging next Secretary of Justice pagkatapos ni Crispin Remulla, pero hindi siya kinalaga. Na problema pa siya ngayon, si Attorney Jojo Cadiz ay tinuro pa na siyang tagatanggap ng 1 billion na para kay Bongbong Marcos. Sabi ni former Ako Bicol Party List Representative Saldico, sabi niya si Cadiz ay tumanggap ng kickback para sa para kay BBM.
So, sinabi ni Saldico na natanggap niyang utos na ibigay doon kay Cadiz mula kay Martin Romualdez na natanggap na doon na daw ibigay kay Cadiz, hindi sa kanya. Ang drop-off point doon sa President's Residence doon sa Aguedo na residence ni Martin Romualdez sa loob ng Malacanang. Nang tinanong bakit sa Malacanang, kung kinukonfirma ba ng Malacanang na si Cadiz ay tao ng presidente, sabi ni Atty. Claire Castro, hindi daw siya makakonfirm. Ano ba yan? Anti-Claire? Magandang Claire? Bakit naman? Halatang-halata naman ito ng mga tao. Kilalang kilala siya. The Office of the Ombudsman has said that it would investigate Cadiz alleged links to flood control controversy. Yun. Mukhang napilitan at mukhang takot sila na mag-imbestiga kay Yusek Jojo Cadiz. Ngayon, para malaman ninyo, mas maganda siguro ay pakinggan natin ulit yung sinabi ni Saldico. Pero bago yan, titingnan muna natin ulit yung ibang mga itsura ni Yusek Jojo Cadiz. Gaano ba ito siya? Ano ba magaling ba siya? Anong magaling siya? Abogado. Ikaw na pag-aralan niya. Pag-aralan ko rin. Bakit mo siya sabihin na magaling pa siya? Di ba? So, ito, titingnan natin ngayon. Magaling-galingan ka, ha? Sige. Yan. Magaling abogado pero corrupt naman. Nakalib na daw sa trabaho. Wala na. Pinagtinatago na ito. Hindi isa sa ilalim, sabi ng DOJ, si Yusek Cadiz, hingal sa katiwalian. Ito nga naman, may selective justice kayo. May pinagpipilian kayo. Yan. Paano naman sinabi ni Yusek Labano? Inihayag ng Office of the Ombudsman na kanilang imbestigahan ang video. Imbestigahan daw nila. Tingnan natin. Sige nga. Imbestigahan daw ni Remulla si Yusek Jojo Cadiz. Malamang imbestigahan niya para hindi makuha ni Jojo Cadiz ang pwesto ng Secretary of Justice na dahil ang nakatayo ngayon doon ay tao ni Remulla. Pakinggan natin. To cancel the passports. The last that we were updated, si Saldico yung sabi niya. Okay. Anyway, maganda siguro pakinggan na lang natin si Saldico. Pakinggan natin ulit yung sinabi niya patungkol dito. Sino si Jojo. Jojo was a man who thought he was a loner, but he was a modern man. Jojo left his home in Tucson, Arizona for some California grass. Get back to where you once belong. Yan. Good. Get back, Jojo. Yan pala. Get back, Saldico. Okay. Pakinggan muna natin muli si Saldico. Mo akong pigilan sa mga insertions. Wag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Wag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi may pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi ibig sabihin, maliban pa sa 2 billion kada buwan na binibigay ni Saldico kay BBM, ay humingi pa si BBM ng panidagdag na 100 billion na insertion. Mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot.
Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Yan. Pakinggan natin, panoorin natin. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat? Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos.
At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatanggal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Ayan. At least narinig nyo na. So, ngayon, ang ating pag-usapan sa ngayon ay paano ba ito? Tatagumpay ba ito? So ngayon, kung pakinggan natin sino to? Ito naman, pang pakinggan natin taga Department of Justice, nagpapakita po ng takot. Yan ang pinaka-problema natin. Ito yung Prosecutor General, Pakinggan natin ang Prosecutor General. Pakinggan mo natin, sadali. Ito siya. Lumalabas na takot talaga sila. Prosecutor General Richard. So far as all the investigations pertaining to flood control. The Ombudsman said the investigation is not related to Zaldico, but our report that found that his son is a DPWH contractor while he was undersecretary. Well, in that particular case, we leave that to the discretion of the Ombudsman as to whether or not they will conduct an investigation on that aspect. Because as it is right now, department, like I said, if the concern is that there is conflict because of the position of Undersecretary Cadiz, here in the Department of Justice, it's you may as well be informed that insofar as all the investigations pertaining to flood control, Undersecretary Cadiz has never been involved and was not involved in any of it. To the extent sabihin pa na hindi involved ba? As it Isa is na nga directly tumatanggap ng 1 billion galing kay Zaldico para kay BBM under the supervision of the Office of the Secretary. As far as ongoing investigations, preliminary investigations, evaluations, all of these are being done by the task force which I head. Selective justice kayo. Yan po ang katotohanan dyan. Kung selective justice kayo, ito, isa sa magagalit si Congressman Tino. Tingnan natin yung mga makakaliwa. Galit na galit si Congressman Tino Ayan. Na magbigay ng buo at tapat na paliwanag kung bakit tinanggap ang resignation ni Yusek Jojo Cadiz. No? Cover up. Alam natin na isa siya sa mga binanggit na pangalan. No? Partikular ni sino ba nagbanggit sa kanya? Si Zaldico. Zaldico. Diba? Si Zaldico ang nagbanggit kay Yusek Jojo Cadiz. Kailangan ng paliwanag ngayon kung bakit siya tinanggal. Sa isang banda, sinasabi ng Malacanang na walang anumang value yung testimonya ni Zaldico. Pero ngayon, hindi lang isa, kung hindi dalawang opisyal na, or no, in fact, 3 opisyal na ng kabinete ni Pangulong Marcos Jr. na pinangalanan ni Zaldico ang
natatanggal o sinisibak sa posisyon. No? Si E.S. Bersamin, si Yusek Jojo Cadiz, at saka si Secretary Pangandaman ng BBM. No? At sa tatlong yan, Yusek Adrian, dalawa dyan, ang tanging nagpangalan lang si Zaldico, si Sec Pangandaman ng BBM, tsaka si Yusek Jojo Cadiz. Sila. Tingnan mo yung logic ni Congressman Tinio. Sabi nyo hindi kayo naniniwala kay Zaldico. Bakit tatlo na ang umalis ng mga Yusek? Actually, dalawang Yusek umalis. Si Yusek Adrian Bersamin, si Yusek Jojo Cadiz na ngayon pinakahuli, at yung secretary na si Secretary Lucas Bersamin at Secretary Amina Pangandaman. So, yan bang hindi totoo? Yan bang hindi nyo kinatatakutan? Sinasabi ni Zaldico? At ngayon, bakit pilit nyo pinapaalis yung mga taong yan? At nagkunwari pa kayo na nag-resign out of delicadeza. Ito si Lucas Bersamin at si Amina Pangandaman. Hindi matanggap ni Lucas Bersamin yun kasi siya po ay man of honor, being former Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines. Pag mga justice po siguro, dapat nyo mas mataas ang uri nila na klaseng opisyal. So, yan po ang katotohanan. So, ngayon, ang nakita ko ay siguro nakita nyo rin na ang pasibatin din ito si Jojo, pasibatin sa ibang bansa para hindi na magiging testigo. Kasi kung maging testigo ito, delikado pa po na baka sasabihin niya, ako ang bagman ni BBM. Ay, nako. Okay. So, mag-shoutout na lang ako. Si Elgin Rizon. Good AM, Engineer Toto, sabi niya. Si Pastor Rodi Rabi. Si Jing Onciano. Good evening po. Magabi sa inyo, ha. Anthony Vilches. Hindi magtatagumpay po ito kung walang warrant of arrest, di ba, Toto? Baka madedo lang ito sa ibang lugar. Mapunta lang sa wala. Nako, yung delikado, madededo ito. So, mabuti pa lumayas ka. Umalis ka sa tabi ni BBM. So, Abiel 96. Hindi sila takot. Ang agnat ka lang, Doc. O, ngayon. Alam nyo ba may agimat si Bong Revilla? Kinasuhan siya ngayon, di ba? Ano ba? Hindi ba siya tinatabla ng bala? Sabi, hindi. Hindi tinatabla ng hiya. Edgar Nacion. Good morning po. So, Wilbert Milian, pauwi nyo na po. Wala si Ko. Dako, delikado, Wilbert. Pag pinauwi mo yan, mapapalitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport. Pag pinauwi mo, bakit magiging Zaldico International Airport na yan? Nako, delikado. So, Baxpot TV, makakasuhan kaya si Sara sa 2026? Sigurado po ako kakasuhan nila yan. Kaya, huwag kayo mainip. Sigurado po yun kasi siya po ay unbeatable pagdating sa pagka-presidente sa 2028. So, kailangan manalo ang mga tao ni BBM. So, sa ngayong survey ay nasa 34% si Sara, tapos ang second sa kanya, si Raffy Tolpo na 13.8 ba? 13.4. Pagkatapos si Lena Robredo, 13%. Ang layo. Sabi ni Antay Bubutab, kinis kintab. Okay lang yun kung makinis ang ulo ko. Antay Bubutab, sabi niya, arestuhin ang buong angkan ng mga Marcos, Duterte. Ay sino pa? Gusto niya arestuhin lahat? Sige, pero pailabas mo muna mga warrant of arrest. Yan ang natin. Siyempre, pangit naman arestuhin mo, wala kang warrant of arrest. Baxpo TV, ma-impeach kay Sara, I'll bet my neck, hindi po siya ma-impeach. Kasi hindi na uulitin ng mga congressmen ang ginawa lang nakaraan. Kasi yung mga unang gumawa ay delikado sa mga botante. Baka hindi bibutuhin. So, mine, hello po, Dr. Kausing, mahina po ang audio. Mahina pa bang audio ko? Hello po, Dr. Kausing, mahina. Mahina, sabi nga niya eh. So, mine, Dennis Kausing, kapatid ko. Brad, kumusta?
Sige lang, Brad. Baka bukas may pera na tayo. Bahar, Angela. Hi, Sir Tutoy. Ikaw lagi ko pinapakinggan. Salamat po. Okay, hanggang dyan na lang. Sino pa bang iba na hindi natin? Pastor Rodi Rabi? Sino pa? Okay, hanggang dyan na lang po at magandang umaga, bayan. Paki-like, paki-share, at paki-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Ang iba pa po na nakikinig, maki-subscribe at please don't skip my ads.